Okay, let's start na, no? Ayan, so gumawa tayo ng FBDs. Ayun, after natin gumawa ng FBDs, ganito yung ginagawa ko. Una, sinusulat ko kung ilan yung unknowns, tapos kung sino yung pinaka-konting unknowns, tapos sino rin yung merong forces, doon ako magsisimula. No? Given forces pala. So, unahin natin sa point A. Meron tayong isang member. One, two. Ayan, naka-arrow siya, pa-tension. Okay, pa-away. Kasi I want to assume that it is tension. So, ibig sabihin, ito niyan, there are two unknowns. Dito naman kay point B, there is one, there is two, there is three. So, I will assume that hindi naman assume pala, there are three unknowns talaga. Tapos, dito kay point C, meron din siyang tatlo. Ito pala, one, two, three. One, two, three. Kay point D, there are two. So, two. At kay point E, there are four. Okay? There are four. So, ngayon, nakikita nyo, sa point A, pati sa point B, dalawang unknowns natin. Tapos, meron pa silang given forces. So, ngayon, you can either go to point A or you can either go to point D para ma-solve mo kaagad. Siguro, kung isa-strategize ko to, una ko muna sa solve yung point A para makuha ko si AB and si AE. Tapos, pupunta ako kay point D para makuha ko si CD pati si DE. Tapos, pag na-solve ko na siya, um, it's either pwede akong pumunta kay point E or pwede akong pumunta kay point B, point C, ganun. Depende. Para lang siyang treat it as a game, ganun, or a jigsaw puzzle na kung saan um, parang kailangan mo siyang or kailangan mong ma-solve yung una para magkaroon ka ng clue sa next na laro, ganun. So, unahin ko muna kay point A. So, susulat ko dito at point A, magsa-summation of, mas madali akong mag-summation muna kay point A at Fy. Bakit? Kasi meron nga tayong given force na 2.75 kilonewtons pa up, no? So, ilalagay ko positive 2.75 kilonewtons plus AB, yung force ni AB, sine 60 equals 0. So, baka nalilito kayo, bakit ko sinulat yung point A plus AB sine 60? Una sa lahat, Fy, di ba? So, bakit siya naging positive? Kasi si AB, paakyat siya. Okay, so, okay na yung positive. Ngayon, si AB, siya yung force natin. No? Siya yung force natin. Tapos, si sin 60, bakit ginamit natin si sin 60? Kasi nga, kinukuha natin yung y-axis ng force AB. Kasi ito, this one is ABY at ito, si ABX. Okay, gets? So instead of saying ABY or ABX, susulat na lang natin AB sin 60 or AB cos 60. AB cos 60 naman kapag gagamitin natin yung or hinahanap natin yung X component. Okay? Pero since Y component tayo, AB sin 60. Okay? So 2.75 kilonewtons plus AB sin 60. So AB sin 60 minus 2.75 kilonewtons over sin 60 over sin 60. So cancel to. Okay, use your calculators. AB is equal to negative 2.75 divided by sin 60.
So, negative 11 square root of 3 over 6 kilonewtons, or to be exact, negative 3.1, or to be approximately negative 3 point, oops, yung mga pakialam dito, what, nag-ano to, don't solve, please. 3.75426481. Ayan. Ngayon, kilonewtons. Ngayon, nakakuha ka ng negative na sagot. Pag nag-negative yan, again, from this, pag nakakuha ka ng negative na sagot, that is compression. Pero pag magsasolve ka, or pag sasabihin mo na compression siya, kailangan mong tanggalin yung negative. So, sulat mo lang yan, 3.175426.481 kilonewtons compression. Okay? Huwag nyo nang susulat yung negative. So, nakuha na natin si AB. Ngayon, pag nakakasolve ako, lagi kong minamarkahan. Anin ko na lang, star ko na lang. Kasi tapos na si AB. Ngayon, gusto ko mag-FX na. Pag nag-FX ako, makukuha ko na si AE. So, to solve AE, so AE is papuntang right. So, papuntang right siya, therefore, it is positive. Plus, si AB again, AB papuntang right. So, AB, kaso since paslant siya, gagamitin natin cos 60. Again, cos 60 siya kasi in X component. Okay? Since nakuha nga natin si AB, no? So, si AB natin is, sulat ko na lang negative 11 square root of 3 over 6 para accurate yung sa calculator. Multiplied by cos 60, makukuha natin, cos 0, um, cos 60. Yan. So, AE is equal to negative 11 square root of 3 over 12 equals 0. At pag ililipat mo siya, magiging siyang AE is equal to 11 square root of 3 over 12 kilonewtons, approximately na negative 1.58771,324 kilonewtons. Ay, hindi, but negative? Positive pala, sorry. Yan. Positive. And since positive siya, again, it's tension. Okay? Nagigets naman ba? Next. Ngayon, okay na tayo kay point A. Na-solve na natin si point A at nakuha na natin to unknown. So, ayan. Ngayon, since nakuha na natin to, kung gagamitin natin yung point B, meron na tayong isang nakuhang point or nakuhang force. So, si si dito, yung point B niyan, dalawa na lang yung unknowns niya. Tapos, si point E, tatlo na lang yung unknowns niya. Yan, kasi nakuha na natin si force AE. Ayan. Ngayon, um, para sa akin, mas gusto kong isolve muna si point D. Kasi pag nakuha natin sa point D, makuha kaagad natin sa point CD and CTE. Tapos, mamaminus yan naman yung unknowns dun sa other points. So, ngayon, at point D, using point D, magsa-summation of Fy ulit muna ako.
Summation of Fy ulit ako kasi meron tayong given na 2.25. Okay? Ngayon, gagawin ko is paakyat 2.25. Tapos, 2.25 paakyat. Tapos, plus CD sine 60. Okay? CD sine 60 equals 0. Again, paano naging CD sine 60? Positive kasi paakyat si CD. Paakyat siya. Tapos sine 60 kasi y component. Okay? Tapos, ayan lang. So, 2 point, solving it, magiging itong CD sine 60 minus 2.25 sine 60 or sine 60, cancel, cancel, negative 2.25 divided by sine 60. So therefore, CD is equal to negative 3 square root of 3 over 2. Alright? Kilonewtons. And approximately negative 2.59807621 kilonewtons. And since negative siya, therefore its compression 2.59807621 yeah, 59, okay. Kilonewtons in compression. Alright? Ngayon, punta tayo kay Fx equals 0. Ang dami, di ba? Ito yung pangit with methods of joints kasi matagal siya gamitin. Pero, since yung maganda naman with methods of joints, you can assure na mas safe gamitin siya. As long, of course, as you're careful and alam mo yung ginagawa mo. Ngayon, punta tayo at summation of Fx at point D. So, at point D, ED papuntang left. So, negative ED. Negative ED is, ayun, negative ED. Tapos, minus again, minus CD cos 60. Minus ED, minus CD, sin, hindi, cos 60. Cos 60 equals 0. Minus ED, minus CD cos 60. Okay? Ngayon, alam naman natin that CD is 2 point, or hindi, negative 3 square root of 3 over 2 equals 0. So, negative ED, no? So, magiging positive to. So, magiging tong positive 3 square root of 3 over 2. Ay, wait lang. May mali ako. Okay? May kulang ako. May kulang akong i-take into account, which is yung cos 60. Sorry. Cos 60 equals 0. Okay? Kasi, yung value ni CD is ito, di ba? Tapos, kailangan natin makuha yung x component ng CD, kaya i-multiply natin sa cos 60. So, ayan. 3 square root of 3 over 2 multiplied by cos 60. And yung sagot is negative ED plus 3 square root of 3 over 4 equals 0. And ED is equal to 3 square root of 3 over 4 kilonewtons, or approximately 1.299038106 kilonewtons in tension. Nakaka-follow naman ba? Please write yes or no para nalalaman ko if nakaka-follow kayo or not.
Okay, thank you. Okay, thank you, thank you. Ngayon, meron na tayong, nakuha na natin si ED, nakuha na rin natin si CD. So, ED, CD. ED, CD. Ano pa yung nakuha natin? Si AE. O, AE. Ayan. So, tatlo na lang yung kulang natin, which is si BC, BE, and CE. So, si BC, kay BC, at, ayan. So, since nakuha natin si CD, ba, C, D, pati si ED, um, meron na tayong ED dito. So, dalawa na lang to. Pero nakuha rin natin si CD. So, dalawa na lang rin ito. Okay. So, ngayon, I think, punta na lang muna ako sa point B. Kasi parang, I don't know, parang, it's either point B or point C. Pwedeng kahit ano doon. Mas madaling i-figure out yung point B and point C. Kasi, tatlo lang yung members na nakadikit. As sa point E, apat. Kahit dalawa na lang yung unknowns. Pero sige, let's try. Punta tayo sa point B. Point B na muna tayo. Kay point B, kay point B, uh, magsa-summation of Fy muna tayo. Pag nag-summation of Fy tayo, meron tayong 3 kilonewtons going down. Tapos meron tayong AB going down at BE going down. So, lahat sila going down. 3 kilonewtons. So, 3 kilonewtons going down plus AB, ay minus AB, since going down nga siya, minus AB, tapos Fy, since Fy tayo, gagamitin natin si sin 60, minus, um, wait lang, oo, minus, ano sa BE, tama ba? BE ba? BE sin 60 was 0. Okay, so, baka magkaroon kayo ng confusion bakit sin 60 or bakit puro sin yung ginagamit ko sa Fy. Parang ginawa ko na lang, pin-redetermine ko na lang that yung sin is Y, tapos yung cosine is X. Ngayon, para makita nyo bakit, ayan oh, kunyari gagawa ko ng line dyan, tapos iaano ko to, gagawa ko ng triangle. Ito yung basis ko for theta. Tapos, ito yung, yung AB. Ayan, yan yung triangle sa isa. While for BE naman, kung gagawa ko ng right triangle dito, dito si theta. Dapat yung theta mo laging nakadikit dun sa x-axis para masabi mong yung x is cosine at yung y is sine. Okay? Hindi ko alam kung it gave you a confusion nung in-explain ko. Pero, um, gawin na lang natin, i-predetermine na lang natin that, pag sin y, tapos pag x, cosine. As long as dapat alam mo kung saan mo nilalagay yung angles mo. Yun lang. Yun lang yung kailangan mong i-take note. Laging dapat yung angles mo nakadikit sa x para masabi mo na yung x is cosine at yung y is sine. Okay? So, ayan. -3, -3 minus yung value ng AB natin. Ano bang value ni AB? -11 square root of 3 over 6.
11 square root of 3 over 6 sine 60 minus BE sine 60 equals 0. Tama ba? Negative 11 square root of 3 over 6. Ngayon, I will solve this. Yung first muna, negative 3 minus multiply negative 11 square root of 3 over 6. Wait lang, sine 60. So, itong dalawa, pag pinag-solve mo, makukuha mo negative 1/4. Ano na lang paki-correct na lang ako, baka mali pala. Pa-check na lang rin kung tama. Pag pinag-add mo yung negative 3 minus negative 11 square root of 3 over 6 sine 60, dapat makukuha niyo negative 1/4. Tapos minus BE sine 60 equals 0. So, ayan, pag lilipat natin, negative BE equals 1/4. Tapos, i-divide mo natin yan. Wait lang. Baka malito kayo bigla. Negative BE sine 60 equals negative 1/4 sine 60 sine 60. So, cancel. Negative BE. Positive pala to, sorry. So, pag inano mo dito, positive. Okay? Negative BE sine 60, positive 1 over 4 sine 60. Ayan. So, i-ano ko na lang, negative ko na lang para makancel yung negative. So, ayan. 1/4 over sine 60. So, yung nakuha kong sagot ay negative square root of 3 over 6 kilonewtons, or specifically 0.288675136 kilonewtons. Ayan. Negative. So, therefore, ito is a compression. Okay? Pa-check na lang baka mali pala yung nakukuha kong solutions. Okay, wait lang. Recheck ko lang, baka mali nga. Recheck ko lang ng mabilisan. Negative 11 square root of 3. 6. Ayun, negative 1/4 nga. Tapos, answer, wait lang. Sine 60. Ayun, okay, tama siya. Okay? Okay. So, nakuha natin si BE. At pag nakuha natin si BE, pwede na tayong mag-summation of Fx equals 0. So, pag Fx tayo, ito, di ba? Makukuha natin, since nakuha na natin si BE rin, makukuha na natin yan si BC. So, yung formula niya natin, since BC is to the right, positive BC, tapos si BE naman to the right, ayun, to the right rin pala. Nagulat ako. Ayan. BE to the right, since to the right, positive BE cos 60. Okay, cos 60 kasi Fx. Again, so, BC plus BE cos 60 equals 0. Tama? Tama ba? BC positive BE cos 60. Okay? Ngayon, value ni BC ang hinahanap. So, BE is negative square root of 3 over 6 cos 60. So, by the way, if you are wondering bakit yung ginagamit ko is puro naka-rational or fraction, mas
accurate kasi yun. Kaysa naman sa gagamitin natin yung naka-decimal tapos um, naka-round off. Mag-iiba yung values natin. So, negative square root of 3 over 6. Tapos, cos 60. So, yung sagot niyan natin is BC. Ito, itatranspose sa kabila para maging positive na. So, BC is equal to square root of 3 over 12 kilonewtons or 0.14433756673 kilonewtons in tension. Okay, so meron na tayong BE at BC. So, BE at BC. Ayan, BE at BC. So, meron tayong BE, may BC na tayo. So, wala na to. Dito kay meron na tayong BC, meron na rin tayong CD. Right? CD, may CD na ba? May CD. So, dito, yung unknown yan natin is isa na lang. Pero kay, ay meron na rin pala tayong BE. Maging isa na lang rin to. Pero ako, I will still choose to go to point C. Bakit? Kasi meron tayong external na given na force. And mas safe siyang isolve pag gano'n. So, using this point C, no? Using point C, 2 kilonewtons, mag-FY ulit muna tayo kasi may given tayong pababa na 2 kilonewtons. So, point C natin is haba, grabe. Point C, summation of Fy equals 0, negative 2 kilonewtons pababa, negative 2 kilonewtons pababa, tapos CD, so CD sine 60 at CE sine 60. So CD sine 60 pababa, CD sine 60 at D wait lang. CE, so CE sine 60 minus CE sine 60 equals 0. So, negative 2 kilonewtons. Anong value ni CD? Minus CD. May value na ba sa CD? Di ba may value? Oh, wait lang. AB, AE. Ayun, CD. Negative 3 square root of 3. Wait lang, sulat ko lang. Negative 3 square root of 3 over 2. Okay. By the way, pag nagsasubstitute kayo, yung gamitin nyo yung nakuha nyo yung naka-negative para sa akin. Wag niyo gagamitin yung nakalagay na compression or tension. Kasi baka mamali yung sagot niyo bigla. Yan. So, CD natin is negative 3 square root of 3 over 2. So, negative 2 minus negative 3 square root of 3 over 2 sine 60 minus CE sine 60 equals 0. So, negative 2 minus negative 3 square root of 3 over 2 multiplied by sine 60. So, nakuha ko is 1/4 minus CE sine 60. So, kung i-move ko to in sa kabila, CE sine 60 equals 1/4. Ito yung minove ko dito para maging positive. So, sine 60,
So, answer, sine 60. Therefore, the answer is square root of 3 over 6 or approximately 0.28886751346 in tension. Ayan. So, nakuha natin si CE. Okay? Nakuha natin si CE. So, ngayon, since nakuha na natin lahat, ready? Tapos, hindi na natin gagamitin si point E. Okay? Hindi na natin gagamitin si point E. Okay na gamitin na lang natin yung apat na FBDs. Yun. So, nakuha na natin yung mga forces. Siguro para maayos na lang kung mag-exam kayo, gumawa na lang kayo ng summary of answers either sa dulo or basta. Yun. Maglagay na lang kayo ng summary of answers tapos sulat nyo kung compression, tension, ganun. Ay, by the way, bago ko makalimutan pala, maglagay rin kayo ng force diagram. Okay? Tapusin ko lang yung force diagram bago matapos yung Zoom meeting. So, ito, ika-copy ko na lang to. Duplicate ko na lang. Oops. Ano ba yan? Wait lang. Tinatamad lang mag. Ayan, wait lang. Yung kailangan mo lang, yung sa force diagram dito, nire-represent mo siya kung tension ba yung member or not. It doesn't have to have values. Kailangan mo lang i-represent yung mga forces dun sa mismong diagram. So, hindi ko nasusulat yung ano. So, ganyan na lang nun siya. Ayan. Basically, ganyan. Oh. A, B, C, D. Ayan. Yung C, D. Tapos, si AB. Oh. Tingnan natin si AB. Si AB is in compression. Since AB is in compression, dapat ano yung force niya? Dapat papunta sa points. Tapos si AE is in tension. So, dapat pag ganito. AE, ibahin ko yung tension. Yan. Tapos si BE, hindi, si BC na muna. BC is tension. Si BC is tension. So, BC tension. Tapos, si CE, in tension rin. Tapos, BC, si BE compression. BE compression. BE compression. Tapos, CD and ED na lang. Si ED tension at si CD compression. Si CD compression, ED tension. ED tension,